Siya pa ano po, baka nailang pa po si ano ngayon kasi 70 pa lang po pala. 17 pa Pag lang. nag-80 na yan, dyan po natin malalaman kung ano. Diba? Anong ini-expect nyo po pag nag-18 si Biancy po? Anong ini-expect nyo? Ano po, sabi nga sa akin niya, mama mag-80 na ako, pwede na ako mag ano po, ang naano ko lang po talaga si Beyonce kasi nagsasabi ko talaga baga siya sa akin ng kung ano nararamdaman niya. Talagang talaga ano talaga gusto niya na si Edo. Gusto niya si Edo? Crush niya. Crush niya si Crush niya daw talaga. Crush niya? Sa akin. Nag-ano? Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, wag kang, maghintay ka na ikaw yung sabihan ng lalaki. Ikaw yung mag-uuna kasi pangit po baga yung ganyan. Parang ikaw yung, kaya, yan ang sabi ko sa kanya. Grabe, talagang, kaya ay, matinding bulong yan. parang na-first love baga. Oo nga, siyempre. Mabait baga si Papa Edo? Opo. Kaya todo payo ko sa kanya kasi ng pag-ibig niya. Kaya naman. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, At tayo muling magbibigay ng reaction regarding po dito sa latest upload po ni Kuya Val Santos Matubang tungkol naman po sa pag-update niya sa bahay po ni Biancy, And para sa mga bashers ni Biancy na nagsasabing mukhang basurahan yung bahay nila, nako, makinig ka dito para malaman mo. At dito siguradong may matututunan ka. Yan guys, so bago po tayo tumuloy doon, ay huwag po natin kalimutan syempre na suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, and Kalingap Rob, and mega shout out po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters, and ganun na rin po sa aking mga subscribers. Shout out po sa inyo, and samahan po ninyo ako guys hanggang dulo ng video na ito. And huwag po natin kakalimutan magtamsak. So, diretso na po tayo. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Muli kami ditong dumalaw po para i-update po namin kayo. Biancy po, yan, nagbabakod po. Nagbabakod po sila ngayon. Yung tindahan po, ginagawa pa rin tayo. Continuous po ang construction at ang pagbabakod po nila sa tindahan. Grabe din guys, napakapalad din, napakaswerte din talaga ni Biancy. Dahil kahit sabihin na natin tapos na talaga yung pabahay niya, ay tuloy-tuloy pa rin yung mga sponsors sa pagpapaganda sa bahay po niya, Napakaswerte, and I know deserving naman po talaga si Biancy na makareceive ng mga ganitong blessings yan. Kumbal po na may magkahoy na ganito kasi nagbabakod nga po. Nagamit nito yan Yan po, mabakod. Ngayon po, after na mabakuran to, masimento yung paligid, abay maganda na po ito. Kasi po ito po ay babakuran po lahat yan. Tapos isisimento po lahat yan mga kaibigan. Ayan guys, kung nakikita po ninyo yung mga kalat sa halos buong paligid ng bahay po nila, natural po yan, under construction po Dahil kung wala yung mga yan, ibig sabihin walang ginagawa, di ba? Yan po yung nakita ng isang basher ni Biancy, talaga sumusubaybay din pala siya sa nangyayaring updates sa pabahay po ni Biancy. And yun nga, sabi niya na mukhang basurahan daw. I'm sure alam niyo naman yun kung sino po And mukhang ignorante po siguro talaga siya regarding construction. Kaya hindi niya alam kung ganito. Or kaya naman po talagang mema lang talaga siya. Di ba guys? Gusto lang talagang makapanira. Lalo't yung mga iba naman na nakikinig sa kanya, kapareho din niya na wala ring alam pagdating sa construction. So yun, so kailangan makinig ka at mamaya may mga sasabihin pa si Mama Hansel para malaman mo din. Wala na simpleng kalat yan, siyempre. Tulad dyan, may balon, may hinuhukay dyan. Yan. Diba?
huwag mag-expect po na malinis yung likod. Nagbabakod nga po. Yung bahay ang malinis. Ayan o. Yun, tama yung sinabi ni Kuya Val. Yung kapaligiran, huwag kang mag-expect kasi under construction po yan. Ang tingnan mo, yung bahay at loob ng bahay kung gaano ito kaayos at kung gaano ito kalinis. Doon ka tumingin. Kung mga kaibigan. Diba? Ayan, no? So, Ongoing. update po natin, no? Di na ako pupunta sa loob. Nadala akong bigas. Sa sako po, para po sa kanila. Para po sila. Napakaswerte talaga nila, no? Yung mga beneficiaries ng Kalingap kasi bukod kay Kalingap Rab na nagbibigay at pati syempre mga sponsors ay andito rin si Kuya Bal na bumaback up sa mga beneficiaries ni Kalingap Rab. Ang dami pong nagbibigay, guys, kaya abot-abot talaga yung mga blessings sa kanila. Po ay di maubusan ng bigas po dyan. Grabe. So pag may tindahan na po sila, okay na po ito. Yun. Anay, kumusta? Si Biancy may pasok? May pasok si Biancy, no? Ano to, kulang pa ito? Tama na. Ano na po yan? Okay na po yan. Yung sobra po yan pa. Baka kapatid na po eh. Sobra na po yan. Sobra na. Tindahan nyo na po. Galing. Tapos na rin po, sa loob. Ano na lang, istante. Okay, so istante na lang po. So, yan, may mga siginto pa dito. Ang tindi rin ng tindahan na ito, guys. Ang tagal na rin ginagawa ito. Kumbaga, parang hindi na siya isang tindahan talaga kung titingnan, no? Parang pwede na rin extension ng bahay yan, if ever. Pwede. Napakaganda po hanggang Kisame. Napakaganda. Yan o. Hindi pa, makalat pa po kami. Ayan, Kisame pa lang, ganda na. Normal man yung makalat pa, siyempre, ginagawa ang bahay. Pag natapos po, siguro. Yun. Kaya makinig ka rito sa sasabihin ni Mama Hansel kung sino ka man na basher ka. Sigurado pong Magan- makikita nila. Siyempre. Kunin ko po ito ng bulaklak. Yun. Tsaka, Yun. yan. Yung mga bulaklak ko kasi, nagtatrabaho. Siyempre po, ginagawa pa. May mga panglagay na po ako dyan, mga bulaklak nasa loob. Mga bulaklak ipupuno mo dyan. Ba talaga? So yan, narinig mo na kung sino ka man na nambabash na nagsasabi na mukhang basurahan ang bahay ni Biancy. Well, tingnan mo naman. Kumbaga, tuloy-tuloy po tuloy-tuloy yung construction dyan. And kung naririnig mo, at kung naririnig mo man yung sinabi ni Mama Hansel, na talagang hindi pa siya makadiskarte ngayon para punuin ng mga namumulaklak na mga halaman ang buong kapaligiran gawa ng marami pang materials na nandyan. Ginagamit po yan ng mga karpintero o ng mga manggagawa. So yan, and syempre hindi naman tayo tututok talaga dun sa sa basher na yan kasi hindi naman siya gaanong importante talaga, Ang tututukan po naman natin ngayon, guys, ay kung ano yung may mga bulong at pasabog itong si Mama Hansel. So, samahan niyo ako, tuloy-tuloy natin to. Yan. Hindi pa po kami ngayon makaayos-ayos ng Kumusta si... Yung halaman, may mga tatanggal. Ayun. Galing kami dito nung nakaraan. Nakausap ko yung asawa mo. Si Biner ba yan? Opo. Naku, si Kuya Bal, nakalimutan na naman. Sabi daw ay sa papaido naman ay di man yun masyadong chewy baga na pagdating dito. Ibang presko ay mayroon bang lalaki na preskong presko? Ayun nga po, may lalaking talagang parang mahangin. Mahangin, no? Si papaido po, magalang talaga siya. Yun. Mahiyain po din kasi. Mahiyain siya, no? Pareho po sila baga ni Biancy, mahiyain. Mahiyain din. Kaya naiintindihan ko. Meron kasing lalaki na mahangin at saka may tupak. Opo. Mapresko pa. Actually, continuation ito, guys, nung nakaraan nga po na pagpunta ni na Kuya Val dyan. At ang na-interview ngayong si Tatay Biran po, And medyo may mga kumontra sa kanyang mga statement, lalong-lalo na dun sa sinabi niya na hindi inaantay niya na manligaw si Papa Edo kay Biancy, and may nasabi pa siya na hindi niya masyadong nararamdaman na nanliligaw na nga ito kasi guys, actually nabanggit ko rin yan dun sa last na upload natin, yung reaction natin dun, na iba po yung kapanahunan nila dati na kailangan kung manliligaw ka, aakit ka talaga, haharap ka sa loob ng bahay nila, at talagang formal na magpapaalam ka.
So yun ang gusto talaga nila. Yung mga sabihin natin na medyo na makaluma, iba na po yung panahon ngayon. Pero although iba na yung panahon ngayon, hindi pa rin po nagsasamantala itong si Papa Edo. Kumbaga mataas po yung respeto niya sa hindi lang sa magulang ni Biancy, kundi sa buong pamilya ni Biancy. Kaya hindi natin na nakikita yung mga akbayan, yung mga kung ano-ano, kasi ang pangit guys, ang pangit. Para sa akin, pangit din na nakikita natin sila na gano'n kasi underage pa nga po si Biancy, ano. And eto, may sasabihin nga si Mama Hansel na tingnan natin pag nag-18 na si Biancy. Ayan guys, yun nga, nagpaalam din pala si Biancy sa kanya at maya-maya maririnig natin yan. Grabe yung bulong yan. Mayaan si Ed. Kaya naiintindihan ko naman namin. Opo. Sa sabagay, mas maganda po yung ganun kaysa sa mayabang. Yan nga. Oo naman. Pagit yung sobrang yabang kaya. Opo. No? Oo naman, nakakabisit yun. Kumilos, kumbaga. Gusto ata ng mga tao na makita nila na si Papa Edo nag-aakbay kay Biancy. Ay, Yun. alangan po. Diba? Ano naman, siyempre po, may privacy naman po sila. Oo, tsaka Alangan po kada may video, magkita sila na, siyempre, kahit nga po tayong mga mag-asawa, hindi po tayo pagmatao, hindi po tayo nagpapakita ng magyakapan dyan sa kasi respect po ba? Oo, tama. Respeto po. Kahit ako, kahit kay Ate Edna, pagka nasa labas, diyan ako na Opo, kami din na po. holding hands dyan. Opo. Nako, grabe yun guys, no? Sabi nga ni Mama Hansel, may privacy. So, ibig sabihin, may privacy. Alam niyo na kung anong ibig ko sabihin, no? So, wag tayong mag-expect na lahat makikita natin. Kasi nga, bata pa si Biancy. At so, sinabi naman ni Kuya Val, guys, na pag lumalabas sila ni Ate Edna, hindi sila nag-holding hands. Nako, grabe. Ito, makwento ko lang. Konti lang naman to guys. Kami naman, pagdating sa mall, talagang todo kapit ako sa kanya. Kumbaga, talagang mahigpit yung paghawak ko sa kamay niya. Alam niyo kung bakit? Guys, iniisip niya ang sweet ko daw. Pero ang iniisip ko naman, para madali kong pigilan kasi gusto niya bilhin lahat eh. Joke lang. Joke lang yun. Di ba na kaya para sa mga tao na Respeto, siyempre. Respeto. Lalo na pag ang Yes. babae po ay kalang-galang, dapat mong respetuhin. Yun. Siyempre. si Edo po, pag pumunta rito, kumusta man siya dito? Ano man yung ginagawa dito ni Papa Edo? Ano naman po, inahatid po siya. Dati, Naman po siya yung pinipigyan ko. sabi ni Mr. mo paghatid, aalis agad siya. Wala bang kwentuhan dito na si Biancy sa siya nagkwentuhan? Ano po, siguro po nagmamadali kasi pagod na din po baga. Pagod na rin, no? Pero may So yun guys, tugmang-tugma yung sinabi ni Tatay Veran, tsaka itong sagot ni Mama Hansel, na hindi talaga nagtatagal si Papa Edu kapag hinahatid niya si Biancy o kaya susunduin kasi nga, kilala naman natin si Papa Eds, di ba? Busy din na tao yun, kumbaga may mga sarili siyang lakad din. Ibig sabihin, may mga beneficiaries din po yun guys. Kailangan din niyang magpahinga, kailangan din niyang matulog. Kasi ang aga gumising nun guys, lalo pagka pumupunta dun kina Hana. Naku, mga alas 7 ng umaga, nandun na yun. So kailangan niya talaga ng pahinga. So hindi niya kailangan magtagal dyan. And kagaya nga nasabi, tumatagal din dyan si Papa Eds. Kada may vlog, syempre. time naman na minsan natambay din dito. May panahon din na gayon. Meron po, pag nag-vlog po baga na Yun. So pag naghatid lang, dahil gabi na siguro yon, Opo, nagmamadali na po din siguro. so umalis din agad siya. Opo. Pero may time naman talaga na pag nag-vlog, kumakain ba dito minsan? Kumakain din? Opo, nakain po sila dito. Na, minsan. So hindi man sa lahat ng oras pag pumunta rito, alis agad. And guys, actually yung part na kinikwento ni Mama Hansel na talagang nagmamadali na si Papa Eds, more on nangyari yan dun sa lumang bahay po nila, dun sa masalong-salong. Gawa nga po ng napakalayo nun. Dito naman po sa bagong bahay. Kailan lang naman po natayo yan. And nung natayo yan, halos bakasyon naman ni na Biancy. Kaya madalas din silang magkasama sa labas dahil kasama nga niya sa pagbablog si Biancy. Kumbaga siya yung may hawak sa camera eh. So yun, tuloy po natin guys. Pero yung bang pagritsundo ni Edo kay Biancy, di man lagi siguro.
Ay, hindi ngayon po. Hindi na po lagi kasi may pasok na po. Yun. Pasok na, no? Kaya, Tama. minsan si Papa niya nagsusundo. At saka, bakit naman yun na, di ba sila, baga saan, nag-discipline pa man si Opo. Beyonce. Siya pa ano po, baka nailang pa po si ano ngayon kasi 70 pa lang po pala. Yes. Pag nag-80 na yan, Yes. dyan po natin malalaman kung ano tayo. Yun, no? Parang 18 na pa, mga ano po, parang 18. Kasi po, minor de edad pa naman eh. Kasi nakakaalangan. Grabe yun, guys. So, ang lapit na, September. Mag-18 na si Beyonce. So, yan, dyan na natin makikita yun talagang mga itinatago nila kung meron man silang itinatago. And syempre, isang bagay, kaya umiiwas din si Papa Eds dyan, guys, na maging showy kay Beyonce. Syempre, underage po yun. At saka ang daming mata na nakatingin po sa kanila. Nag-o-observe, ang daming bashers. Gagawan ng hindi magandang kwento yan. And dahil nga po sa underage siya, baka pwede pa siyang i-report. So, hindi pwedeng magpakita ng si Papa Eds. Kahit gustuhin man nila na, sabihin na natin bulgar, kung iniisip man natin na sila na nga, ay hindi pa rin pwede, guys. Kasi yung respeto nga po, So, abangan na lang natin. Malapit na siya mag-18. Ayan, si Mama Hansel mismo ang nagsabi. Abangan na lang natin. Grabe to. Naman talaga. Mahirap yun pag nagkamali siya sa video, Tsaka, sa Yun. vlogs, ano mga ginagawa. Even po sa off-cam po, off-cam, tapos, siyempre, minor de edad yan. Yun. So, abangan sa pag nag-18 na siya. tsaka, Yun ang ibig kong sabihin. Kaya on-cam or off-cam, kailangan nila mag-ingat dahil underage nga po si Beyonce. Sayang naman kung masisira yung kanilang naumpisahan ng dahil lang sa mga malilikot na mata at malilikot na bibig dyan, di ba? matured na yung siyempre. Tsaka hindi na po sila maalangan kasi 18 na po. 18 na. Yan. So, legal age na po yan, 18 years old. So, si Ido po ba ay, kumusta po sa inyo po? Okay naman ang kanyang magkikasalamuha sa inyo? Okay naman po. Okay naman po, no? Mabait naman po siya. Mabait naman po siya. Magalang, marespeto. Po, may parang parehas po sila mahinig. Mahinig pa rin sila. Mabait. Tahimik si Papa Eds. Hindi mahangin si Papa Ido. Ayoko din po nung mga magaslaw, mga mahangin Nga naman, Actually, hindi ko nila lahat to, guys. Pero yung mga teenagers sa ngayon, ibang klase kong manligaw. Pansinin niyo po yan sa inyong kapaligiran. Mas mataas po yung tingin nila sa kanilang mga sarili, kaya medyo may pagka mag-aslaw sila. Kumbaga parang cool sa kanila yung dating, pero para sa paningin naman po ng mga mas nakakaedad, hindi po magandang tingnan yun. Hindi ko naman po nila lahat, pero napakarami pong ganun ngayon sa mga kabataan. Yan. Wala sa lugar yung pagkumikilos. Kasi parang naiibahan ako pag ganun. So, Kahit yung mga anak ko po baga, siya nga naman. mga po yan, mas simple lang. Na-bless naman si Papa Ido sa'yo kung dumarating Ay, dito. opo. Nakikita natin yan. Nga po yun sa akin. Na-chat din sa'yo? Uy! Pag Grabe. narinig po sila dumating. Pag nasa labas sila, Papa Ido ni Jancy, Pag medyo alanganin na po baga ang oras kasi po baga, babae po baga si Nancy. Pag na mga lagpas ng mga 10 na ganyan. Minsan may time na gano'n, nalampas ng 10, gabi. Opo, nung po baga, pag Sino kasama nila? May kasama sila o wala naman? Dalawa lang sila. minsan po mga mga kay Indian, mga kay-boys po, mga nag-aano Ay, gano'n. sila. Pero pag nag-scout sila, silang dalawa lang talaga. Opo. Ayun. Sila lang po. So may panahon na ginagabi pala sila, no? Opo. Actually, ginagabi sila. Madalas naman po yan nangyayari kapag may mga party or event. And minsan nga daw, kinuwento din naman ng mama ni Beyonce, alam din naman niya na nanonood sila ng concert. Yan, yung mga local concert lang sa lugar po nila. Daw sabi ni Beyonce, nakain pa daw sila, nag-jogging pa daw sila. Grabe, no? Silang dalawa lang yun. So ibig sabihin, Kasi yan, guys, kilalang kilala na ni Papa Ed, si Beyonce po na madalas daw po siyang kumbaga parang gutumin, kumbaga palaging gusto niyang may ginakain. At ang paborito niya is sa fast food chain na yon, sa Jollibee. Ayun, palagi.
And hindi daw hinahayaan ni Papa Eds na nauuna pa si Biancy na magsabi na gutom na siya. Kumbaga, laging nauuna si Papa Eds na nagtatanong kung nagugutom na nga ba si Biancy. So, ganun po si Papa Eds, no? Ganun niya kaalaga si Biancy. Grabe. Sabi ko nga, nakakahiya ka na. Ibig sabihin po, silang dalawa, pag nasa labas, magkasama sila. Opo, nakain din po sila sa ano. Kinikwento naman po sa akin ng Biancy. Madalas na ginagawa nila yon. Opo, nung pong mga bakasyon, silang magkasama. Siyempre, walang pasok. So, meron pa lang time po talaga na pag nasa labas silang dalawa ay kumakain din. So, normal na sa kanila yun. Opo, minsan nga may dala po baga si Edo na pangpabigay sa mga bata. May pasok. Yun yung hindi ko alam, guys, na nagdadala din pala si Papa Eds ng pasalubong sa mga kapatid ni Biancy pa, no? So, grabe. Alam na natin yan. May take out. May take out pa rin. Ay, grabe naman. Nasabi ko, nakakahiya na nga. Siya nga naman, no? Talagang, kumbaga sa ano po si Pedro, pag kumilos, mahinhin. Opo. Simple lang. Magaslaw. Tama din naman yun eh. Mas maganda po yung sa lalaki. Tapos Yun. mas magandang nire-respeto po bagay. Hindi siya basta. So yun, guys, no? Puro positive ang mga nababanggit ni Mama Hansel tungkol kay Papa Ed. So talagang ano na lang, kumbaga oras na lang talaga or mga days or months na lang ang inaantay at talagang may mangyayaring maganda sa dalawa na yun, guys. Expect na natin tao, yan. Pag na-late pala ng uwi, halimbawa mga lapas 10 ng gabi. Basta pag, Bakit sila ginagabi daw? Saan sila nagpupunta? yun nga po, minsan nag-ano po sila kung saan sila Umulit na naman si Kuya Bal na tanong. pamasyal. Ano naman sila din sila? Grabe. Yes, pero na-chat sa akin, Nay, ano po, malilate po kami. Yung lalo na po pag may concert po baga dyan. Oh, yun. Yan. Sila, no? Nanonood sila. Chat ko na po si Biancy pag Silang dalawa lang yun, madalas. may pag mga 10 na, nag-chat na po kasi ako kay Biancy kat gabi na. Ay kung nasaan ka na, tapos, yun nga, mag-chat na sa akin si Yan. Nay, malilate po kami ngayon kasi nanonood po kami concert. Actually, guys, kaya si Papa Eds po nagchat kay Mama Hansel and mas gusto rin ni Mama Hansel na kachat si Papa Eds kasi sumasagot. Hindi po kagaya ni Biancy na medyo tamad daw na sumagot sa mama niya. Actually, hindi naman po sikreto yun. Kumbaga, napag-usapan na rin naman yan before sa mga earlier na mga vlogs. Maganda pala, no? Kasi meron silang respeto sa isa't isa at meron silang samahan. Opo. Tsaka ang maganda po doon, pinapaalam po sa magulang kasi para po hindi mag-alala. At saka minor de edad naman yun, minor de edad pa, 17 pa lang. Yes. Sabi, Anong ini-expect nyo po pag nag-18 si Biancy po? Anong ini-expect nyo? ano po, sabi nga sa akin niya, Mama, Uy. mag-18 na ako, pwede na akong boyfriend. So yan na, guys, yun yung kasagutan. Meron pa kasing merong nag-comment doon sa last na upload ko, nung kausap na si Tatay Viran, na si Papa Eds daw, nakakasiguro, ano ba yun? Si Biancy, nakakasiguro na kay Papa Eds na mahal siya ni Papa Eds. Pero, si Papa Eds daw, hindi pa daw nakakasiguro kung mahal siya ni Biancy. So, ito na. Ito na yung kasagutan. Kung sino man yung nag-comment, maraming salamat din sa'yo. At ito na yung kasagutan. Sinabi na ni Mama Hansel na yun na. And matagal nang gusto ni Biancy, si Papa Eds, bago pa man nagkaroon ng love team sila. At bago pa man napunta sa Kalingap, si Biancy, crush na niya talaga si Papa Eds. So, paano natin tatawagin ito ngayon na joke lang? Nag-iingat lang po sila. And I'm sure, serious man talaga yung nakikita natin or naobserbahan natin na pakikitungo nila sa isa't isa. Yun nga lang, medyo nag-iingat ka sila kasi underage. So yun lang. Boyfriend? Kita mo naman mga kaibigan, ha? Grabe, gusto na mag-boyfriend. Yan po talaga yung namin na sabi ko,
Kasi yung mga iba po bagang kabataan, 15 years old, 13 years old, nag-aarasawa na po baga noon. Siya nga, ano. Tama. Sabi ko, ikaw na, sabi ko, huwag kang, huwag ka muna magaya sa mga ganyan. Kaya ang namin, pag 18, pwede na siya mag-boyfriend. Yun. Wala pa dito. Ayos, approve. Pasel na lalaki. Grabe, Papa Eds, approve na. Wala po. Wala talaga. Walang admirer o manliligaw si Biancy. Wala po. Hindi talaga siya Kasi hindi po naman kayo yan lang lumalabas ng bahay baga. Bakit yung ba't nasabi ni Biancy yun na, mag-18 na ako, pwede na ako mag-jowa. Bakit nasabi yun? Yung po kaya. Grabe mga tanong. Niya, yung ibang kaklase niya, mama, bakit ang iba kong klase may boyfriend na, sabi ko, huwag kang gumaya doon, huwag kang mainggit. Nung pa lang siya, nung 16 years old, huwag kang gumaya doon. Kaya talagang, niya sa sarili niya, malaki yung niya na, nagganyan siyang edad. Kahit crush, kahit boyfriend, hindi siya nagkaano po talaga. Kaya, sabi ko, pag 18 mo, pwede ka man ang pwede na mag-jowa. Ang tanong ko lang po sa'yo. Porkit 18, sabi ko, mag-asawa ka na agad. Oo nga naman. Siyempre, naman. Magtapos ka po muna ng pag-aaral. Tama. Dapat. Kasi, meron naman yung walang pinag-aralan. Tapos mag-asawa ng basta-basta. Tama yun. Ayaw niya nung aasa na lang daw po siya sa magiging asawa niya para gusto niya may sarili talaga siyang Kung saka Totoo po yun, guys, and napaka-importante po sa isang babae po na makapagtapos ng sa pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Alam niyo, guys, marami na akong nakita kasi na hindi lahat ng mga relasyon ay nagiging successful or nagtatagal. So, minsan yung lalaki nang iiwan. So kung walang source of income na sa pansarili, yung babae nakakaawa, mabibigla yan. Kumbaga masyashock yan sa buhay niya na umasa siya dati sa kanyang napangasawa po So mas maganda pa rin na na may pinag-aralan, may magandang trabaho yung isang babae para kahit na anong mangyari ay talagang hindi siya magiging kawawa. And kapag ganun din, guys, kapag ganun din yung sitwasyon ng isang babae, may magandang trabaho at may pinag-aralan, ay isang rin yun, pumipigil sa isang lalaki na hiwalayan niya yung babae. Hindi dahil sa pera, guys. Hindi dahil sa pera kasi minsan ang nangyayari sa isang relasyon, naghahamon ng hiwalayan yung lalaki kasi alam niya nahabulin siya ng babae dahil wala itong aasahan. So yan, ngayon kung may pinag-aralan or may trabaho isang babae, lalong mag-iingat si lalaki niyan. Dahil pag iniwan niya yan, hindi magtatagal. Maraming maraming manliligaw dyan, di ba, guys? Actually, I hope na gets nyo po yung aking paliwanag. So, importante talaga na magkaroon siya ng magandang edukasyon at magkaroon ng sariling trabaho. Siyempre, 18 na, mag-18. Kung sakali po si Papa Edo po ay mag-propose sa inyo na, Nay, pwede bang ligawan ko yung anak ninyo, si Biancy. Okay lang ba sa inyo na ligawan ni Edo or di pa pwede? Ay, pag liligawan niya, sabi ko nga po, sinabihan ko na po si Biancy, sabi ko, kung may manliligaw sa'yo kahit sino, na basta magpapaalam sa amin magulang kung talagang manliligaw. Kasi hindi naman po kami pipigilan kung po baga yung Basta ako, dito sa loob ng bahay, may manliligaw kasi. Ang pangit po baga pag nagliligaw dyan sa gilid-gilid, sabi ko nakikita sa'yo ng tao, parang wala kang respeto sa parang mawawalan sila ng respeto sa'yo pag nasa labas ka lang. Kasi ako laki ako, sabi ko, pinipinto ko yung ko na sa loob ng bahay nililigawan, alam ng magulang, alam po ng magulang. Sabi ko, so, yun din ang nakikita kong reason kung bakit nasabi ni Tatay Viran na hindi niya nakikita na nanliligaw si Papa Eds kay Biancy dahil nga po sa kanilang sariling paniniwala po na kapag nanliligaw, gustong manligaw na isang lalaki, kailangan magpaalam at doon sa loob ng bahay talaga sila mag-uusap.
hindi niya nakikita yon kay Papa Eds. Kung nagpupunta man dyan si Papa Eds, nag-attend, nagsusundo, o kaya may vlog. Iba naman po yung vlog, di ba guys? Sa vlog is a vlog. Iba naman po yung personal na usapan. Kaya siguro nasabi ni Papa Eds, ni Tatay Biran yun, nung nakaraan na vlog. And ganun pa man, I'm sure, na meron na rin unawaan yung dalawa. Siyempre, iba na yung technology ngayon, no? Iba na yung technology ngayon, guys. Hindi natin mapipigilan na hindi mag-usap yung dalawa through phone or through chat. Yan. Huwag ka nang gagaya sa iba na sa Facebook, nagsasagutan na. Yun. Tama. Tama. Lalo pa ang ano ko ano dyan. yun? Kung sakali po no mag-propose nga si Jancy, Si Papa Eds. ay si Edo, Yan. tapos sasabihin sa iyo na kung pwede ligawan yung anak niyo po kasi 18 naman Opo. wala ka namang kontra doon. Ay, wala naman po. Basta po. Wala namang kontra. Basta, dito sa, ligawan yan. Okay lang po sa amin yun. Pero pag si Berador ang ligaw, Nadamay pa si Birador. Grabe. Nadamay pa si Birador. Kanina pa nakikinig yan, guys. At meron na naman siyang itatapik sa kanyang vlog. Ay, shout out Birador. Siya po ang aming president sa Karepa po. Opo. ay, mamaya. Bata pa yan. Matanda pa si Edo dyan. Batiin niyo po, birthday niya sa July 14. Batiin niyo po. Happy birthday po. Uy, birthday pala niya. July 14. Ay, happy birthday ko. Ay, sa ano na yun? Sa Lunes and ngayon is Sunday. So, isang araw na lang. Birthday na pala ni Boss Birador. So, shout out Boss Birador and happy birthday sa'yo. Sana magka-jowa ka na. 39 yan. 87. 87 ka, matanda pala ako ng matanda pa. So pag siya pala manligaw, kontra pa kayo dyan. Birador. Baby natin yun. Ayaw sa'yo. Sabi ka, Edo lang yan. Ayan Ano, kumusta na? Sa loob ng ilang panahon dito, pabalik-balik, ni Grabe mga katanungan ni Kuya Van. Dami. meron ka bang nararamdaman na parang may something yung dalawa? Yan. Nagkalapit na yung kanilang damdamin. Meron bang napansin na gayon dito? Ano po? Ang naano ko lang po talaga si Beyonce kasi nagsasabi po talaga baga siya sa akin ng kung ano nararamdaman niya. Talagang talaga gusto niya na si Edo. Gusto niya si Yun. Crush niya si Crush niya daw talaga. Crush niya? Sa akin. Noon pa naman yun. Noon pa. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, wag kang maghintay ka na ikaw yung sabihan ng lalaki. Siya nga Ikaw naman. yung mag-uuna kasi pangit po baga yung ganyan. Tama. Parang ikaw yung kaya. Yan yung mga hindi alam ni Tatay Virad po, yung mga ganong bagay kasi mas close naman si Beyonce sa mama niya. What I mean is, sa kanya nagko-confide, sa kanya nagsasabi ng kanyang mga sikreto or nararamdaman, kaya mas maraming nasasabi yung mother ni Beyonce. And parang masagwa din guys kung yung tatay niya mismo yung nagbubulgar ng lahat-lahat, kalalaking tao binubulgar yung anak niya. Parang hindi rin bagay. And siguro nag-iingat din yung tatay niya. Kaya lang napaka-honest naman ni Mama Hansel sa kanyang sinasabi, at matagal na rin naman po nating alam ito Noong umpisa pa lang nalaman na natin yung bagay na yan na dati ng crush ni Beyonce, si Papa Eds. Grabe. Yan ang sabi ko sa kanya. Grabe talagang Ano kaya ay matinding bulong yan. parang na-first love baga pag wala. Oo nga, siyempre. Iyon ang pinakamatindi sa lahat. Parang na-first love si Beyonce. So, ibig sabihin, hindi lang crush. Nadududa si Mama Hansel. Abay pag si Papa Edo. Kaya todo payo ko sa kanya kasi unang pag-ibig niya. Kaya nga Ayan, inulit pa. Unang pag-ibig yan. So,
So alam niyo na kung anong ibig sabihin nun, guys. May alam talaga si Mama Hansel, oh. Nadudulas. Pero pag nasaktan, Mahirap pag nasaktan Tama. talaga. baka magmadre na. Grabe. Pwede yun. First love. First love never dies. Yun, gandang kanta yun, ah. Nalaman mo na kung sino yung Kung binabarkada ko, barkada binabarkada. talaga. Pero may panahon ba na Yun ang maganda, guys, no? kita mong parang sweet yung dalawa? May ganun bang na moment na nakita mo dyan na nagalaka tapos parang kumbaga sa ano, higit pa sa kaibigan yung nakita mo? Opo, pag May ganun. minasa, Kita mo naman yung kaibigan. Grabe, guys. And, hindi talaga makapagpigil din si Mama Hansel. And, syempre, alam ko rin, ramdam ko rin naman na boto din sila kay, kay Papa Edo, eh. Kaya, natutuwa si Mama Hansel na nagkikwento. Kasi marespeto naman tao kasi si Papa Eds, no? Grabe talaga. lahatin mo. Basta sabihin ko, yung bakasyon, lagi sabi ko kayong magkasama, pinapagalitan ko na. Oh? Lagi kayong magkasama, hindi na ba kayo nasasawa sa mga Mukha. yung dalawa? Sabihin yung sweet sila masyado minsan. Opo. Grabe mga kaibigan. Ayun! Na ano pala, kinabukasan, magpapaalam na naman, Mama, malabas kami niyan. Malabas niyo pala. Doon sila. Grabe. Ano, nakabibilupan siguro. Nag-ano po na talaga. Ngayon, dahil si Jan siya 17 pa lang, si Ido, nag-aalangan pa siya. Abangan natin sa 18. Yan! Pag-uwi, siya na yan. Grabe. Wala ka mang kontra. Ang lapit na, guys. Wala ka naman kontra po, ano? Wala naman. Walang kontra kung sakaling anong... Kung sino naman ang, kung ano naman ang, kung asaan masaya yung anak ko, doon na kami nakasuporta po sa Sabi nga ng Nice. kung anong gusto nila, kung ano, sila, bahala sila. Suportahan na lang kami. Suportahan na lang sila. Yun. Suportahan na lang Grabe. namin sila. Kasi hindi naman tayo nakakaramdam ng ano Siya nila. nga naman, no. Correct. Sa dibo na ba sa dibo na ba hihingin ang matamis na oo ni Beyonce? Pero wala kang kontra po. Halimbawa ganito, magsabi si Papa Edo si Eds na, Nay, total 30 plus na ako. Ay, Yung anak niyo 29 po pa lang ay si Papa 18 Eds. pa lang. Baka naman kahit 1 year na paghahanda para makaipon-ipon, di ba? Yung sa kasal, asikasuhin namin. Kumbaga sa ano po, kahit nag-i-eskwela siya, kahit mag-asawa sila, tuloy pa rin yung Patuloy natin saglit, guys, kasi naano lang ako sa mukha ni Mama Hansel. Parang pilit niyang iniintindi yung sinasabi ni Kuya Bal po, ano? Parang nakakatakot. Yung sasabihin ni Kuya Bal sa kanya, pero pakinggan natin kung ano sasabihin ni Mama Hansel. eskwela. Opo. Okay lang po sa inyo yun. Tapos ng Na pag-aaral. kahit si Beyonce ay nag-aaral pa din, pero nag-i-eskwela. Opo. Kasi marami kasi Nag-aaral pero nag-i-eskwela. Sa kanila po yan. Kasi maraming takot ay baka kamo sabi nga ni Papa Edo, marami daw gwapo sa lako. Ay. sa ano naman po baga? Pag mahal mo ba po baga ang isang tao, kahit na makakita ka ng sobrang gwapo pa, pag doon ka, pag yun ang ano mo sa mahal mo, focus mo, parang yun ang pinakagwapo. Correct! Correct! Maganda raw na. Correct yun. Tama yun. Na may edad na si Papa Edo. Kasi Alam niyo, guys, yun yung pinakatotoo sa lahat. Yung sinabi ni Mama Hansel, no? Kung mahal mo siya yung isang tao, siya na yung sa paningin mo, ay siya na talaga yung pinakamaganda or pinakagwapo. Kung siya talaga yung mahal mo. Kaya nga may kasabihan na, na beauty is in the eye of the beholder. Di ba? Nasa tumitingin yun. Grabe, kung focus ka talaga sa kanya, siya lang talaga. Kaya ikaw ka pa, Eds, huwag ka masyadong nag-worry na makakita ng gwapo or mayaman itong si Beyonce sa lako. Ay, magtiwala ka lang. And alam naman namin na love ka rin naman ni Beyonce. 30 plus na rin po Pag siya. talagang doon mo, yun ang gusto mo. Para sa iyo, yun ang pinakagwapo. Minsan ba narinig mo si Sinasabi sa loob na nagsalita, limbawa si Papa Edo po ay ilang araw hindi dumalaw dito. Mayroon bang time na sinabi ni Beyonce, ba't wala pa si Papa Eds, si Eds? Mayroon bang gano'n minsan? Masabi yan.
namimiss ko na siya. Pa yung nagpapadala. Oy. Ngayon siya, nag-miss niya. Tapos sa ano nang po siya ng mga kapatid niya. Gusto yung lalo na yung babae ng kapatid niya. Sabi, sino namimiss mo? Si Ido. Ngayon, Grabe guys, grabe itong mga binubulgar ni Mama Hansel. Yan yung mga bagay na ayaw aminin ni Biancy kapag tinatanong siya ni Papa Eds. Pero maraming salamat sa iyo, Mama Hansel. may panahon pa nagbibiroan din sila sa dyan. Kaya ano na din pa yung mga kapatid niya pag pangalan ni nag-aarasara na sila. Ganon, kinakantsawan. Grabe. Tapos, mayroon pang tanong na bakit mahal mo, gusto mo ba si Edo? Mayroon bang gano'n na? Opo. Ano sagot ni Viancy? Hindi, natawa na lang. Natawa na lang? Alam na this. Kapatid niyang maliit ang nag-aano sa kanya, natatawa siya. Gwapo naman si Iba, pangit siya mabait eh. Diba? Ano naman lang tayo, mabait yung tao. Kumbaga, Actually, sa totoo lang, hindi naman kasi kailangan yung sobrang gwapo o kaya sobrang ganda yung magiging mo eh. Para sa akin lang, ang una kong tinitingnan dyan is yung character niya. Tsaka yung kung ano yung vision niya sa buhay. Kung ano ba niya, kapag nag-uusap kayo, may mga katanungan ka na, syempre gusto mo rin siyang mas makilala na mas malalim, no? Kung puro pansarili lang niya yung mga kasagutan niya, kaunting ingat-ingat din, no? Dahil hindi ka kasali sa magiging plano niya, puro pansarili lang. Yan yung mga dapat mong iwasan. Yung mga tao din kasing ganun mapalalaki man o mapababae. Di ba? ano po, may tao kasi na may pera nga, guwapo nga, pero pangit ang ugali. Yung Correct. taong ganon. Mismo. Pag yung parang presko, mayabang. Mayabang nga. Yan. Ganon. Pero si Papa Edo po talagang mabait talaga siya, no? Okay. Sa inyo po, Yun. wala kang masabi sa ugali niya. Positive. Grabe, no? Talagang nawa po si Grabe kasi hindi nauubusan ng katanungan si Kuya Val. na magkatuluyan. Di ba? Opo, ano na lang, kung talagang sila para sa isa't isa. Wag lang si Birador. Ano na po siya? Kay Papa Eds lang yun. Tito na po siya ni Biancy. Oo nga, Tito. Yan. Dito yan. Yung dalawa Meron ka bang Oo nga. dyan? Napaghahalata nga si President Virador na maka-EDSI talaga eh. Na pwedeng masawa niya? Ang dami po. Sino kaya? Oh, Sino yan. kaya, Birador, ang pwede mong masawa dito? Marami daw. Yung kamag-anak niyo po, para naman maging ano yan? Maselan mapili si Virador. Ano, birthday sa July 14. Anong araw yun, sir? Lunis. Lunis, no? Papa May basketball Jollibee. tayo, no? Ha? May basketball tayo. Wala. Mas-swimming tayo. Cancel. Yun. Ha? Cancel ang basketball. Kasi lang basketball. Birthday muna eh. Birthday po ni Kuya Berador. Yeah. Baka may mag-sponsor dyan. Ano naman po. Jingjing, jowa mo. Ay, sino yun? Kaya yung sweetheart mo, abay. Kilala ko yun Yung mong pisngi yan. Parang kilala ko yung sinasabi ni Kuya Val. Parang friend ko rin sa Facebook yun. Pero may asawa na po yun. Pisngi, tumataba na. Asal palikan yan. Makakakuha din po. Makakakuha ka din. Oo naman po. Makakakuha din po yan. Makakuha ka ng nakarapat-dapat. Correct. Oh. Huwag magmadali. Pagtanda. Oo nga naman, oh. Nay, ano, mensahe niyo po kay Papa Edo? O sakali po na nanood ngayon sa video ito, ano po ang mensahe niyo po sa kanya, kay Edo po? Ang mensahe ko lang ay sana, marami ka pang matulungan na taong naghihirap, tsaka sana, tumagal pa ang pagsasama ni ng EDSI. Tsaka lagi lang kaming narito ng pamilya na Biancy para sumuporta sa inyo. Grabe. Ayan. So, ang linaw po, napakaliwanag po na suportado po si Hansen sa EDSI po, mga kaibigan. Yes. Nawa, tumagal pang EDSI, no? Okay, sure yan. Hindi lang tumagal, sana ay magkatuluyan.
Yun. Ang dulo po ay simbahan talaga. Yun ang the best yun. Kasi Talaga. may mga love team na wala na ay. Ay. No, sayang. Oo nga, oo nga. Si Kuya Berador, hanapan natin. Kasi pinatala na love team. May imposible pala na ano, no? Kung halimbawa, masasaktan si Beyonce, grabe, ang sakit naman. Kaya hindi, kasi lang pala niya. Uy, babawiin ni Tatay Beran yun. Nakaranas ng ano. Kaya, First na pala si Papa Edo ni Beyonce. Grabe, hindi naman first crush yung pinag-uusapan na guys. First love. So ano ba to? Lumalagpas na sila sa sa limits. Masakit talaga yun. Oo, talaga totoo yun. Bantayan mo si Papa Edo. Batayan natin si Papa Ed. Kasi maraming mga gusto dyan eh. Mga sponsor na iba gusto si Papa Edo kasi mabait nga. Bantayan natin yan. Saka sa tingin ko po, no, mga kaibigan, o sila po ang magkatuluyan po, talagang sila, magkasundo sila kasi parehas silang ugali, mabait. Nako, ito guys kahit wala akong pera ngayon, pagka nagkatuluyan po yung dalawa, ngayon pa lang, pa-promise na ako, hanggat kaya kong mag-provide, 2 lechon galing sa akin. Magkatuluyan lang sila. What I mean, pag sila yung nagpakasal. Yan, at kahit di pa ako nakakarating ng diet, gagawa ko ng paraan para makarating dyan. So, yun. Mabait. So, yan lang po muna ng aming po updates. So, yun guys, no? Grabe, ang hirap makaget over kasi ang dami kong natutunan na naman tungkol kay Viazi and thank you so much kay Mama Hansel, no? Kasi ramdam ko naman yung naboto kayo kay Papa Eds. Alam ko rin na nagko-control kayo sa mga sinasabi ninyo. Siyempre, bata pa nga si Viazi, Pero, kagaya na sabi mo, Mama Hansel, kagaya na sabi mo, tingnan na lang natin pag nag-18 si Viazi. So, yan guys. Yan, pinakamatindi na. Abangan natin, ang lapit na. Ang lapit na nun. So, guys, maraming salamat din sa inyo lahat sa pagsama sa akin, no? And sana huwag natin kalimutan mag-thumbs up. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mapindot na rin yan. So, ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu, at nagpapaalam pansamantala. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na upload. So, bye-bye po muna. And God bless. Bye-bye.